tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. At sa wakas ay nagkita rin kami ng aking partner para kaming, ano ba yun? Ano ang landas? Para nagtataguampong ba? Ibig ko sabihin. Kamusta ba partner? Ang tagal natin hindi nagkita. Good morning! Good morning po. Okay naman. Sana ay okay din kayo at yung ating mga listeners dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo na sumasahing papawid. Hindi lamang po dito sa inyong himpilan DZRB Radio ng Bayan 738 kHz, kundi maging sa aming kapatid na himpilan, ang DWBR FM 104.3 megahertz. Ayan. Okay, at samahan po ninyo kami sa susunod na 1 oras at marami na naman po kayong matututunan dito po sa ating programa. At syempre, unang-una dyan, yung branding. Alam mo bang mahalaga partner ang branding para sa isang produkto o sa isang kumpanya? Yes, of course. Oo. Mahalaga talaga yung pangalan dahil pag walang pangalan parang... Oo, parang ikaw, ang branding mo, Tess Ramirez. Pag narinig ang Tess Ramirez, anong ibig sabihin nun? Di ba? Si Tess Ramirez, ang marinig. O kaya pag narinig nila, Thelma Dumpit Murillo. Ano yung ano nilang mga images pag narinig nila? Maganda at sexy. Ay, pag anong pangalan. thank you. Malakas Diba? ang dating. Malakas diba? ang dating, ganun ba? Yes. Sige. Thank you. I love that. Okay, anyway, yun na nga pag-uusapan natin ngayon, branding, ano? So, kamakailan lamang ay meron tayong pinuntahan. Kaya pala wala ako noon. Kailan ba yun? Nandun ako sa Mindanao. Umattend ako dun sa Mindanao Banana Congress. Alam mo ba ang banana ang second biggest cash crop export ng Pilipinas? Sang-ayon ako dyan. Director Telma. Kasi itong Banana Congress na ginanap sa Davao, di ba? Kasabay yan ng Organic Agriculture Congress sa Cebu naman na pinuntahan namin kasama si talaga? Secretary Alcala. Sa Uy! Davao siya hindi nakarating dun sa Banana Congress. Kaya pala. Nasa Cebu siya noon, nung mga panahon na yun. Pinagpilian niya ang banana at saka organic. Sa organic siya. Sa sumama. organic siya sumama? Organic din ang banana, di ba? Depende kung anong klaseng fertilizer linalagay. Anyway, nasa linya natin ang Regional Director ng DTI Region 11 at kasama siya dun sa steering committee ng Banana Congress. Kausapin natin si RD Marizon Loreto. Good morning, Ma'am Marizon. Good morning, Director Thelma. Good morning po sa lahat ng nakikinig ng Radyo ng Bayan. Yes! At kami po ay kwentuhan lang sa inyo. Ano na po ba ang kinahinatnan o update dito po sa ginanap na Banana Congress last November 7 and 8? Well, galing doon sa Banana Congress, maraming mga concerns na na-erase, mga issues o mga problema ng industriya na
ipinarating doon sa Banana Congress. And on that note, may mga recommendations naman na naibigay, at ito ngayon yung mga ginagawa ng committee natin or yung ating mga government agencies together with the private partners. So, at the moment, we are now working on the next steps, no? Yes. Kasama doon sa mga issue na yun na na-raise. So, isa dito yung pag-organize ng Banana Industry Development Council, na yun po ang mag-oversee ng development ng banana industry. Simply because, like for example, Davao is really the major producer ng saging or ng banana sa bansa, no? And for that matter, even Mindanao is producing 48% of Exports. 48% of the total production ng saging, no? But of course, banana industry is the main industry of Davao region. That's why nakikita ng mga stakeholders na kailangan talagang mag-organisa sila into a council so that lahat ng mga concerns, mga challenges ng industry ay madaling matutukan at maagapan. At the same time, pinag-usapan din doon sa Banana Congress yung promotion ng domestic consumption. Hindi lang ng fresh banana, kundi pati na rin yung processed bananas, no? So, isa doon yung pag-include ng produktong ito sa supplemental feeding program na ginagawa ngayon ng ating mga local government units, and at the same time putting value add doon sa mga fresh bananas para magkaroon ng more value, so in the form of processed foods na naman ito, na pwede naman nating ibenta sa merkado. And of course, kasama rin doon yung focus program by concerned agencies to manage the plant diseases na yun ngayon ang pinaka-problema ng industriya, yung Fusarium wilt, no? Yes, So, that's right. ang Department of Agriculture ay nagkaroon ng mga programa to really make sure na itong sakit na ito can be addressed by way of research and development, and at the same time yung management ng areas. And of course, isa rin sa tinutukan sa Congress ang pagpo-promote ng Cardava plantation to address the raw material supply requirement ng ating mga banana chips processors. That's right. Yes. Kasi ang kilalaan lang nung ating mga kababayan siguro yung Cavendish, no, yung fresh na Yes. ine-export natin. Yung saba, ang ginagamit na variety nun is Cardava. Yes, exactly. Oo, Exactly. at kulang na kulang. Totoo. Actually, Director Thelms, there are about 1,000 varieties ng bananas, no? Aha. And they are classified either dessert banana Aha. or cooking banana. Oh. Pero ang pinakamarami or ang sabihin natin pinakasikat sa ngayon is of course yung Cavendish banana kasi that is intended for the export market. Yes, Yung yes. Cardava banana naman, together with Lakatan, Latundan, Bunggulan, at saka yung, even yung Senyorita, yun ay para sa domestic market. Ang ginagamit natin para sa banana chips production is yung Cardava. Kaya Yes. napakalaki ng oportunidad ng Cardava banana sa merkado dahil nga sa kukulangan ng raw material supply nitong particular variety na ito para sa banana chips. And at the moment, napakalaki ng demand ng banana chips or banana crunch, they call that, Yes. because of its nutritional value. At ang napag-alaman ko, dahil partner, alam mo ba, ako yung nag-host dito sa Banana Congress. Napag-alaman ko, tayo rin pala ang nagsusupply ng banana chips sa Vietnam. Wow. Di ba? RD? Yes, Yung raw exactly. material ng Exactly. Vietnam for yung mga snacks nila. Oo. Ang Vietnam ngayon, ang pinaka malaki nating merkado kasi nga ang Vietnam is also the transshipment point, no? So galing Vietnam,
lahat itong mga export products natin, pumupunta ito kung saan-saan. So, primarily China and other parts of the world. So, over the past several years, ang Vietnam talaga ang pinaka-potent natin na partner pagdating sa banana chips. Yes. Ngayon, yung funding para dito sa Banana Industry Council, saan manggagaling yun, RD? Tinitingnan ngayon ng mga stakeholders na kung gawaan na nila yun ng sort of all the necessary documents for the formalization of the organization, and hopefully they can pass a sort of a document for the creation of such council pursuant to an executive order, which hopefully Will pwede provide nating funding. i-ano sa presidente, baka pwedeng Pondohan. mapunduhan ito, but of course, merong mga agencies talaga na who will really take care of all the management of the funds. No? Dapat lang, opo. Oo. Director Loreto, si Ines po ito Ramirez, good morning po. Good morning. Opo, ma'am, sabi niyo nga po kanina maraming mga problema no yung kinakaharap sa larangan ho ng saging o pagsasaging dito sa ating bansa. Pero kumusta po yung industriya ng banana sa kasalukuyan po? Well, maganda pa rin despite sa mga challenges na Itong they're China, no? facing. Yung nangyari sa China. Yeah, exactly. Isa yun, no? But alam mo naman ang ating mga private sectors, they will not be undaunted with mga problems like this, no? There are other markets that they can look into. Of course, over the past several years, ang China talaga ang isa sa pinakamalaking merkado natin. Pangatlo nga ito kasi number one sa ating merkado is of course Japan, and then we have the Middle East countries, no? Ang China is isa din sa pinakamalaki nating merkado. Kaya nung nagkaroon ng problema, medyo naapektahan talaga din naman ng husto yung ating industriya. Pero vibrant and dynamic as they are, they never stop naman doing their part to also look for other markets. At ang isang ang tinitingnan natin is kung paano pa natin paano pa tayo makapag-produce ng ibang produkto out of the Cavendish banana, and that's where we were looking at the domestic consumption of the banana. Kasi nakita namin, even dito sa Manila, yung Cavendish banana is being sold from 12 pesos to 20 pesos. So, napakalaking halaga ito kung ikukumpara natin sa ibang klase ng saging. So, Yes, it will command this high price, meaning to say, talagang may potential siya, di ba? So, isa yun. And, of course, yung iba pang mga issues na nakita doon sa industriya is yung, of course, yung sinabi ko kanina, yung plant disease, yung Fusarium wilt, no? And, but, dahil nga may mga corresponding programs naman ang ating pamahalaan to address all these issues, somehow, nagkakaroon na rin ng solusyon. Doon sa Cardaba naman, well, for one, the Cavendish banana is still enjoying a very good export market, no? Earnings. In fact, from January to September this year, it has earned about 313 million US dollars. Dito naman sa ating Cardaba, medyo nag-slow down din ang export ng banana chips kasi nga yung requirement ng ibang merkado on certain import regulations, no, like yung PAH, yung polycyclic aromatic hydrocarbon, which is actually found in the coconut oil na ginagamit sa pag-process ng banana chips. But just the same, sige-sige pa rin ang ating export, hindi nga lang masyadong as vibrant as before, but as I mentioned earlier, nandun pa rin yung drive, nandun pa rin yung dynamism ng grupo to really look for other markets. That's why sa ngayon, aside from Germany, aside from Vietnam, we're also sending our products to the US, Germany, Korea, and other parts of And the of world. course, pa yung rin. Iran, malaki talaga yun. Oo, ang Iran. Ang Iran. Ang problema natin sa Iran naman is doon sa currency, but of course, medyo maano na yun na hinahanapan ngayon yan ng paraan ng ating pamahalaan kung paano talaga ma-address yun. Okay. Well, thank you very much, RD Marizon Loreto. At balitaan po ninyo kami kung ano pa yung mga bagong updates po dyan sa Banana
Council. Yes, definitely, Director Telm. At saka, may utang pa ako sa'yo, hindi ko pa nasasubmit sa'yo kasi I'm trying to refine the post-activity report for the banana, no? Yes, For the yes. Banana Congress. But I assure you, hopefully within next week, probably I'll be able to give you a copy already that Okay. will contain all the aspects of the banana industry. It will be a full-blown report. Okay, thank you and have a nice day, RD. Thank you po, Thank you. Director. Thank you. Thank you very much. Drive my caravan. Alright, si Director Marison Loreto ng DTI 11 ang ating nakausap sa Drive My Caravan portion. Magbabalik po ang tipo kong negosyo. Sandali po lamang. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo ng mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo ng mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network. PBS. Tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan yeah. lang. Oh, yeah. Yo, yo, yo. Oppa! Gangnam Style. Ang ganda niyo palang sumayaw ng Gangnam Style. Director Telma, dito ngayon. Hindi pa yun. You haven't seen nothing Nakaupo yet. pa lang yan, ha? Oo. Yung Anyway, panalo pag tuloy-tuloy po tayo sa ating program. Nagkakatuwaan lang. At syempre, biyernes na, di ba? Kailangan pagka dumadating ang biyernes, de-stress. Yes, Diba? dapat Dahil lang. Life is short. Hindi tayo dapat malobat, ha? Dapat tayo full of energy pa din. Correct. Ayan. Anyway, ang hindi pa nalolobat, yung ating kakausapin ngayon, partner. Mhm. At ito'y may kaugnayan dun sa pinag-uusapan natin kanina, yung branding. Nasa linya natin ang presidente ng Association of Filipino Franchisers Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Armando Boots Bartolome. Good morning, sir. Sir Arman, Hi, good morning. good morning. Good morning to everybody. Good morning to all your listeners. Yes, live po kayo sa Radyo ng Bayan and Business Radio. This is Thelma Dumpiet with Tess Ramirez. Good morning, Sir Arman. Hi, good morning, Tess, and good morning, Telma. How are you today? Opo. Katatapos lang po nitong inyong franchise. Yung franchise show. Oo. Ano po ang resulta? Well, I'm happy to report na we were able to reach our target for the last 3 days, October 12 to 14. We had about 25,000 visitors coming from different parts of the country and even foreigners. No? Number two, we were successful in putting different brands under one roof. Like we had the OTOP, the One Town, One Project. We also recognized the Filipino Inventors Society. We had the Go Negosyo. And then, of course, we have the franchisors. So we presented a good array of choices for the public to see. That's great. And do you also have a report on
who got the most number of inquiries and meron po bang mga na-close na deals and all that? Actually, maganda, no? Kasi balance of free seminars by top speakers, no? Speakers coming from Go Negosyo, Salt and Light Ventures, as well as from our ranks, no? That who really contributed a lot. Plus, siguro, isa sa pinaka-milestone na ginawa namin ay nagkaroon kami ng unang-unang Galing ng Pinoy Franchise Excellence Award. Ito ay ginawad namin dun sa long-time television show natin na 34 years. We all grew up with it, no? And this is Itbulaga. Ah, wow, really? Dahil sila yung kauna-unang Pilipinong program na nag-franchise sa Indonesia, which is now a blockbuster during noontime show. So meron Pwede rin tayong pala- Itbulaga Indonesian version. Oo. So, pwede rin pala na i-franchise ang isang programa. Hindi lang Yes, pala produkto. actually, ang franchising ay hindi lang pagkain, hindi lang serbisyo, but also concept. So, kagaya ng Itbulaga, sila ay nag-franchise ng kanilang concept, pero catered to the locals. So, meron sila mga bossing, meron ng Dapar cards na Indonesian. Talaga? Naku, ang galing Really? naman. Opo, sir, yung franchising talagang ina-ina talaga ngayon eh, do ba? Ibig sabihin... Well, actually, kakabigay-bigay ko lang ng seminar kahapon. Nandito ako sa Surigao. First Provincial Business Conference together with the DTI and the provincial governor na they want to entice entrepreneurship via franchising. May partnership po kayo sa DTI, especially yung OTOP, One Town, One Product. Yes. Actually, for the longest time, matagal na naming hinahangad na magkaroon kami ng partnership with OTOP. In fact, last Saturday, nag-memorandum of agreement kami with DTI Region 9, with Regional Director Marizon, and the Davao Chamber of Commerce. Para sa ganon, matulungan namin lalo yung mga One Town, One Project, and especially yung concept nila ngayon. Dahil apat na yung concepts, apat na yung tindahan nila, no? So, we had a dialogue with the OTOP and the DTI, and we are really willing to help out so that we can always be projecting na this is something that we can be proud of. Pagagawing brand na talaga yung OTOP, Director Telma. That's right. Kasi, i-discontinue na yung OTOP as a program and it will just be franchising or branding, kumbaga. So anyway, ano po ang pinaka sistema o mekanismo nito pong magiging OTOP branding or franchising? Well, ang ano It niyan will be ay, offered to private sector. Paano po ba yun? Hindi ko maintindihan. well, right now it's being managed by a certain group, no? Yes. So it's still undergoing its prototype. Kasi sa franchising, Oo. ang pinaka unang-una mong dapat gawin ay modeling, no? Right. Oo. Whether tama ba yung design, tama ba yung product mix, Oo. at the same time, sino ba yung customers mo, at profitable ba yan? Right. Now, that's the next right. type is whether you can duplicate it. Aha. Ang OTOP ay nakagawa na ng first two dahil naka-duplicate na sila ng 4 na tindahan. Oh, pero ang Ang next napansin step- ko, walang uniformity dun sa ano niya. Parang design ng tindahan or... Yun yung mga kulang sa fine-tuning. Correct. Sa franchising kasi, importante yung may constant fine-tuning. Aha. Kasi pag hindi ka nagpa-fine-tuning, bali hindi ka sumasabay sa trend, no? Mhm. So, for example, ngayon, aside from the media, you have also the social media, no? That's right. So, importante yung branding, yung recall, Mhm, Yung mhm. pag nakita nila yung tindahan mo from the facade to the experience of the customer service, very important yan, para you That's can right. sell more. Yes, So, Sir Boots, so Oo. sa tinagal-tagal nyo na po sa industriya na yan, nakikita nyo po ba na mag-click talaga itong auto franchise? I think this is now something we can be proud of. Teka, medyo may 5-minute warning ako. Probably you can call me again. Oh, sige po. Anyway, when we get cut off. But definitely, I see a potential here kasi it's a work of all the different towns. No? Okay. And if we can just put ourselves together,
we can really put up and be proud of a brand. That's right. Okay, well, thank you very much for your time, Mr. Bartolome, and we hope we can get you again in the next program. Sure, no problem. I'm one of your avid. Ay, Ayun, nawala na. Wala avid, yung ano fans. kaya yun? Fans or listeners. Hindi nyo natapos. I'm one of your avid. Anyway, salamat po at tayo po ay magbabalik sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide, sa Metro Manila, DZRB, Radyo ng Bayan, DZSR Sports Radio, DZRM, Radyo Magazine, DWBR-FM Business Radio, at Overseas Radio, Radyo Pilipinas, Radyo ng Bayan Luzon, DWBT Batanes, DWPE Tugigarao, DWFB Lawag, DZRK Tabuk, DWFR Bontoc, DZEQ Baguio, DZAG Agoo, DZMQ Dagupan, DWRS Ayug, DWLC Lucena, DWRB Naga, DZVC Virac, at DWRM Palawan. Radyo ng Bayan Visayas, DYOG Calbayo, DYES Borongan, DYSL Sogo, DYLL Iloilo, at DYMR Cebu. Radyo ng Bayan Mindanao, DXJS Tandag, DXBN Butuan, DXRG Hingoog, DXIM Cagayan de Oro, DXSO Marawi, DXRP Davao, DXMR Zamboanga, DXSM Holo, DXDC Tawi-Tawi, at mga satellite stations sa buong Pilipinas. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, nationwide. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ayan, pagbalik-balik na rin nyo man yan, ay kami pa rin po ang patuloy yung nakakasama dito sa Ang Tipo Kong Negosyo hanggang alas 9 ng umaga. Oh, tama ka, 8:38 na po partner. ng morning. At Director Telma, sino yung ating makakausap naman sa pagkakataong ito? Wala pa, kinokontak pa natin. Okay na. Ayan, okay na raw, sabi ni Mariela. Okay na ba? Okay. Hindi, kasi ang tema ng ating programa, di ba, branding. So, branding sa yung OTOP, kakatapos lang natin pag-usapan. Pagdating sa mga produktong ng ating mga regions, di ba? One town, one product. Pero, ang pinaka nangingibabaw, yung branding ng Pilipinas, buong bansa. Di ba? At meron din tayo yung branding pagdating sa damit.
Oo, Yung mga made hanggang in the sa sapatos Philippines. nga yan eh. Ayun, Ultimo sapatos. So, sapatos. lifestyle naman, di ba? Correct. Katulad nun, di ba pag namimili, gusto natin yung made in the USA. Bakit ka talaga, no? Mas sinatakilik pa natin yung ibang bansa kaysa doon sa ating sariling atin na produkto. Oo nga, ba't wala tayong tiwala sa sarili natin? Malaking tanong yon. Tingnan naman natin kung ano ang tingin ng mga foreigners sa brand ng Pilipinas. Ayan, Oh. talaga yan. 'Di ba? So makakausap natin ang presidente ng Foreign Buyers Association of the Philippines at tutulungan niya tayong pag-usapan itong branding, brand shift for charity. What is this? Let's talk to Mr. Robert Young. Good morning, Robert. Good morning, Director Thelma Dumpit Murillo. Magandang umaga sa mga tagapakinig ng tipo kong negosyo. Yes, thank you for joining us this morning. Thank you for inviting me. First of all, please explain what is the Foreign Buyers Association of the Philippines? Well, ang Foreign Buyers Association of the Philippines ay isang samahan ng mga opisina ng mga buying offices, in other words, namimili ng mga produkto ng Philippine products, mostly general merchandise. When we say general merchandise, itong mga nakikita sa department store, na nagtayo dito ng opisina para mag-sourcing at syempre from sourcing yung development ng produkto na let's say maong, no? So from sampling all the way up to the shipment. Hindi yung parang kasi dito sa ating bansa pag sinabing agent, akala nila ahente lang na nagpakilala sa factory, nagpakilala sa buyer, okay na, nang umisyo lang sa amin. Ang aming samahan, ang opisina namin ay parang kumbaga liaison office, branch office ng for instance JCPenney ng Amerika. Nagtayo dito ng opisina na meron sila mga 10 tao na hindi naasikaso lumilibot sa buong Pilipinas. Ano ba pwedeng ibenta natin ng Philippine product to USA, to our department store? And it encompasses ito'y lahat ng aming ginagawa dito is from A to Z. So from sampling, development, colors, lahat hanggang sa shipment, quality control, shipment hanggang sa documentation, hanggang sa makarating na ng port ng Los Angeles o ng New York. Ibig sabihin, Robert, you represent foreign companies. Correct, that's right. At meron kami yung 40 miyembro na kami ay 35 years old na dito sa Pilipinas. Nag-umpisa ito sa 5, isang Pilipino at 4 na foreigner na sabi magtayo na tayo nitong asosasyon na to dahil medyo lumalaki na tayo at dumadaming gusto magmiyembro. Nagdadating ng ang mga yung sa Europe na department stores, nagtayo na rin ng mga opisina rito ng kanilang sourcing office kung tawagin. That's right. No? So, ayun, hanggang ngayon, andito pa rin kami. Pinagpapatuloy din namin yung aming advocacy. Kayo po pala yung unang naman problema, Sir Robert, ano? Kasi kayo nag-iisip eh. Yes, that's right. However, meron din naman mga opisina na for instance, Neiman Marcus, no? Ibibigyan na nila dito yung mga designs. So sasabihin, ito kailangan ko yung blouse na yan. Ito yung similar. So, ayan. So, yung mga tao nila dito ng Neiman Marcus Philippines, not necessarily the name is Neiman Marcus, by the way. Meron mga opisina dito na may kontrata sa kanila or assign sila or meron silang parang kumbaga collaboration na sila ang main representative ng That's right. ng let's say Sears Roebuck o May Company o ng Target. Interesado ako, Robert, dito sa meron ngayong kasi partner na Italian delegation na dumating, ano? Yes. At garments ang isa sa kanilang mga kasamang kumpanya. Correct. At I believe you were able to talk with Simonetta Correct. company. Ano bang interest nila? Okay. Nakausap ko si Andrea, ito'y anak ng may-ari, no, na napakaganda ng aming naging usapan niya. Kasi sila daw ngayon, by the way, ang kanilang brand is very, high-end, no? Katulad ng Roberto Cavalli, I'm sure you know that. No? At Fendi. So, nung bilang narinig ko itong mga, pinakita niya sa akin yung kanyang mga profile at lahat, medyo sinabi ko siya kako, ang Pilipinas ay from middle to high, but not highest. Kasi kung tawagin namin, talagang top of the
top of the brands, no? So, ang sabi niya, nasa Italy daw sila ng pagkatagal-tagal na 50 years, 50 anyos na sila sa Italy na pinagagawa at kanilang mga produkto, pero lumipat daw sila ng China. However, nagkakaroon sila ng konting mga problema ngayon at mga concerns na naghahanap sila ngayon ng maililipatan. Ayun. So, sabi ko sa kanya, kako, ang Pilipinas, subukan ninyo. Pero kako, ang masasabi ko lang sa'yo, dapat talagang close collaboration at close, dapat talagang meron tayong, kumbaga, technical advice and everything because iba na yan Director Thelma, because pagka sinabi mo ganyan, ay by the way kasosyo rin sila ng Louis Vuitton. So can you imagine? So di ba talagang ibang usapan niya, kaya hindi ka pwede talaga magkamali dyan. So sabi ko dapat mga technical know-how isusupply mo rin sa aming factory dito sa aming Pilipinas. Kasi anong interest nila? Ang interest nila is unang-una, Roberto Cavalli Jr. kung tawagin. Sa Maliselta, ito yung mga pambata na mga high-end na party dresses, ganyan. Yun ang gusto lang, yun ang hinahanap nila dito sa ASEAN. They will put up a production facility here for cut and sew, or they will just export? No, they prefer to be, lahat naman ng mga negosyante ganyan ngayon, no, gusto lang nila i-subcontract sa isang factory dito na talagang sanay na sa high-end. So, ibig sabihin yan ay trabaho para sa ating mga kababayan. Definitely. Maganda yan. Oo, ang employment, ang generation niya napakaganda. Kaya sabi ko sa kanya, mag-usap ulit tayo, kako, matutulungan kita. Pero alam mo, Director Thelma, dapat kasi you cannot promise them the heaven and the stars, no? In the beginning. Tapos sasabihin mo talaga, ano ba problema ng Pilipinas? At ano ba ang mga limitasyon natin? Being in the business for the past 35 years, dapat sasabihin natin dahil mahirap din naman na mangako tayo na hindi tayo hindi makaka-deliver. Yes. So sinabi ko sa kanya na talaga nito ang mga limitasyon ng Pilipinas, wala kaming masyadong textile industry, etc. Ang mga butones, alam ko sa inyo, may mga tatak pa yan. So sila magsusupply lahat nun? Sila ang tama ka doon, Director. So sinabi ko sa kanya na kayo muna mag-supply, dito na natin gagawin lahat. But again, yung technical supervision ninyo, importante ko yan. Very good. Okay. So natutuwa naman siya at sabi ganun, sige mag-usap ulit tayo, maganda yung kanya. At least sinabi mo sa akin lahat ang kaya nyo at hindi nyo kaya. So kailan uli kayo mag-uusap? Well, tatawag siya sa akin, at ako'y naghihintay na lang ng tawag at ito nga, sinali ko na sa aming board meeting sa Foreign Buyers Association at natutuwa rin nga sila dahil as you said, Director Thelma, ito'y talagang kadagdagan sa ating ekonomiya sa Pilipinas. Marami pa akong sa'yo, i-refer. Salamat naman. Kailangan ko ang tulong nyo, Director. Sige. Okay, well, salamat sa oras, Robert, at wala na rin kaming oras kasi sayang, marami pa tayo sanang pag-uusapan. Ano? Sige, sa susunod ulit. Okay. We'll call you again. Maraming Thank you salamat, very much, Director Thelma. Robert Young, President of the FOBAP. Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ayan, kami po ay napapakinggan hindi lang sa DZRB at sa TWBR, kundi maging sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Basta't meron kayong access sa internet. It is now 8:49 in the morning at ang susunod na segmento naman para dito sa programang Ang Tipo Kong Negosyo is itong strict ang budget ko. Ako, paano yun? Hindi na tayo makakapagpahigpit pa ng sinturon, Director Thelma. Sinturon? Bakit sinturon? Di ba kapag Strict ang budget mo. atika na involved, dapat sinasabi na higpitan ang sinturon. Wala na nga ihihigpit
Ipit Oo na nga. ipit na nga yung tiyan eh. Correct. Anyway, kanina napag-usapan na natin ang saging, ang FOBAP. Ngayon, kausapin natin yung advertising as part of branding pa rin. At tayo ay mapalad at nasa linya natin ang chairman ng Advertising Board of the Philippines. Walang iba kundi si Mr. Frederick Alegre. Good morning, Mr. Alegre. Good morning. Hi, how are you, Ricky? Okay, good morning to you and to all your listeners. Yes. Well, our topic for this morning is all about branding, and I just want to know, advertising, ano ngayon ang kahalagahan ng advertising considering, or relevance I should say, considering na meron na tayong mga social media na mas malaganap. Actually, mas naging mahalaga because the advertising industry, as you know, is really composed of all the major players in the industry. We're now actually calling it the marketing communications industry. Hindi lang siya ngayong advertisers, may media groups, of course, print, television, radio, internet, outdoor, and even cinema is part of it, and the independent black timers. I see. With social media, all of us now sa different platforms of media have to be in all types of media. Hindi porket nasa dyaryo ka lang. You will notice, Telma, karamihan ng content sa social networking sites galing din sa dyaryo. Right. Sinabi rin ng ABS-CBN, no less than the executives in the last KBP meeting, you have to deliver not only the news, it's news and entertainment, and it has to be in various platforms. That's right. Kaya, so it's not true that 2011 was a 200 billion, it contributed 200 billion to the economy, advertising. So we expect it to grow, lalaki pa siya dahil nga dito sa digital age. Okay, so what role does advertising play in branding a product, a service, or a country? Well, you know, branding is very important, especially now that it's so accessible for people to know about your brand. As you know, sa Facebook lang, grabe na yung brand engagement, di ba? As we call it. Posting a picture, sharing a article, sharing a video. How better way to engage the consumer into a new brand? Now, the older brands have to also reinvent. Kailangan din nila magbago ng approach. Kasi kung hindi ka magbago, mahuhuli ka sa laban. Correct. Brand protection is such an important factor today. Kaya pati itong data privacy, itong cybercrime, di ba? Yung mga talk on plagiarism, madami ngayon. You notice that, Telma? Everybody's accusing each other of plagiarism. And because it's so easy to pick up information online and share it. That's right. Now, there's a thin line between the quoting nga and copying, di ba? Pero because of the technology nowadays, you just simply grab, paste, and it's it. That's it. It goes into your Facebook account. Ano ba yung batas? Ano ba yung batas doon kasi? 'Di ba once it's on the internet, that's already public property? If it's in the public domain? Yes, that is what happened. And I know the DTI is looking into this, and we're helping the DTI in the ad board. Right. Because meron din dapat certain controls. It cannot just let go in that manner na halos wala nang control kaya yung mga vloggers, di ba, Telma, nagkakaproblema minsan dyan. I believe there has to be a law, but siguro, and I've heard that Congress is actually willing to amend some of the provisions. What is the recommendation of ad board to the Congress? What amendments? Well, first and foremost, we wanted it to go through more consultation because, imagine, this whole sector of society
society worldwide belongs to a potent force. Napakalaking bahagi ng mundo ang nasa social networking. It became easier because of Facebook and all these social networking sites. Ang position namin is that recognize it as a potent force, but tell the users that there comes responsibility in using it. Hindi pwede kasing i-restrict na open na siya, Telma sumabog na siya sa lahat. Ang kailangan gawin ngayon, paalalahanan ng mga taong gumagamit na merong responsibilidad ka kapag merong linagay ka dyan. Ngayon, pag linagay mo yung sarili mo dyan, di wala kang problema. Pero ilagay mo yung ibang tao, kailangan mag-ingat ka dun sa ilalagay mo. Kaya, simply put, mag-ingat ka sa linalagay mong posting dun sa social networking. Kasi pwede ka talagang balikan. Ayun. Sir Fred, magandang umaga po. Si Das po ito. Sir, di ba yung ang advertisement po, yan yung buhay talaga ng isang negosyo o isang industriya. Pero may natutuwa man, may naiinis din. Like yung sa Facebook nga, bigla na lang magpa-pop up yung iba't ibang klase ng advertisement na sometimes medyo nakakainis, di ko ba? Wala bang mga pwedeng gawin na limitasyon para po doon? Alam mo, pinakamahirap na word na gagamitin mo sa bata, yung limitasyon Ang approach sa Telma, di ba? Tawa si Telma. Pag sinabi mo limitasyon, ako poprotestahin ka niyan. And mind you, this is no joke, This potent force or sector of society is so potent. I'm sorry to say, government cannot ignore it. Kasi pag gumalaw ito, pag lumabas sa Twitter, Facebook, sumasabog na Kaya sa akin, mahirap gamitin ang word na limitation. Ang gusto ko sanang i-push forward dyan with the government is responsible usage. Maging responsable sa paggamit ng social networking. Ang bata, ang kabataan naman, nakita mo naman, ang Pilipino kahit saan sa mundo, pag nasa ibang abroad, nasa ibang bansa, sumusunod sa patakaran. Di ba? Correct. Dito sumusunod na rin tayo. Wala na rin, nababawasan na yung mga jaywalkers, ganyan-ganyan. Pero kailangan ng gobyerno extra effort na sabihin, ito ang mga paraan para maging responsable. And the ad board is willing to help government to explain it to everybody. How to be a responsible social networker or something like that. And with that, we'd like to thank you, Ricky, for sharing your time with us. My Hanggang sa pleasure. susunod, ha? All the time, Telma and Tess, just let me know. Just set the Okay. coordinates. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Good morning. Good morning, Mr. Frederick Alegre, Chairman of the Advertising Board of the Philippines. Alright. Meron pang mga ilang paalaala. Sandali lamang po. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita? Mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy? Mag-educational loan. O di kaya'y pagod at kailangan mo nang mag-relax. Pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at para sa iyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ay, ano yun? Ayan, 1 minute na lang bago mag 9 o'clock at oras na ng ating pasamantalang pamamaalam. Director Telma. Thank you very much sa lahat ng sumali at sa ating mga panauhin at syempre sa lahat ng nakinig, yung ating mga loyal fans. Hanggang sa susunod po. Partner, have a nice weekend. Have a nice weekend too. And remember, do good, be felt, make a difference. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. I love you all.
Ayan eh. Ako pa naman si Tess Ramirez. Until next Friday mga kaibigan. At happy listening nga pala kay Dr. Linda Lim Barona. Doktora, magandang umaga po. Maraming salamat kay Miss Marela Jem Castro, ang ating nakatuwang sa produksyon. And of course, sa ating mga kaagapay sa technical side, sina Engineers Lita De Los Santos, Rene Itablet, Jad Kako, at sa DWBR, si Engineer June Paladan. Bye! 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. Alas 9 ng umaga sa buong Pilipinas.